Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita kay Kristo. Ang bahay ng Ama, ang pangako ni Kristo tungkol sa langit at ang mapalad na pag-asa ng mananampalataya. Juan Kapitulo 14 versikulo 2 hanggang 3. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo. Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dako. At kung ako'y paroroon at ipaghanda ko kayo ng dako, ako'y muling paririto, at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naruroon, ay kayo'y dumurin. Ang Juan Kapitulo 14 versikulo 2 hanggang 3 ay isa sa mga pinakanakaaaliw na pangakong binitiwan ng Panginoong Jesu Kristo. Ang mga salitang ito ay binigkas noong gabi bago ang kanyang pagkapako sa krus, sa panahon ng talakayan sa silid sa itaas, Juan Kapitulo 13 hanggang 17. Ang mga alagad ay nabagabag dahil inihayag ni Jesus na siya ay aalis na. Ang kanilang mga puso ay napuno ng kalituhan, kalungkutan, at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Sa halip na iwan sila sa kawalan ng pag-asa, itinuon ni Jesus ang kanilang paningin lagpas sa krus patungo sa katiyakan ng walang hanggang panukala ng Diyos. Tiniyak niya sa kanila na ang kanyang paglisan ay hindi pag-iwan kundi paghahanda. Siya ay mamamatay para sa kanilang mga kasalanan, muling mabubuhay sa tagumpay, aakyat sa piling ng Ama, at isang araw ay personal na babalik upang dalhin ang kanyang bayan sa walang hanggang presensya ng Ama. Ang talatang ito ay nagpapakita ng tatlong maluwalhating katotohanan: si Kristo ay naghanda ng walang hanggang tahanan para sa kanyang bayan, siya ay personal na babalik para sa kanyang iglesia, at ang mga mananampalataya ay may di natitinag na pag-asang makasama siya magpakailanman. Itinatampok ng Juan Kapitulo 14 versikulo 2 hanggang 3 ang mga doktrina ng pag-akyat ni Kristo sa langit, ang kanyang patuloy na ministeryo sa kalangitan, ang mapalad na pag-asa ng kanyang ikalawang pagparito, at ang walang hanggang katiyakan at hinaharap na pagluluwalhati ng mga mananampalataya. Ang langit ay hindi lamang isang patutunguhan, ito ang walang hanggang tahanan ng Diyos kung saan ang mga tinubos ay magtatamasa ng ganap na pakikipag-isa kay Kristo magpakailanman. Sa buong kasulatan, ang hangarin ng Diyos ay palaging manahan sa piling ng kanyang bayan. Mula sa halamanan ng Eden, hanggang sa tabernikulo, sa templo, sa pagkakatawang tao ni Kristo, at sa huli ay sa bagong Jerusalem, isinasalaysay ng Biblia ang kwento ng pagdadala ng Diyos sa kanyang tinubos na bayan sa kanyang maluwalhating presensya. Ang pangunahing katotohanan ng talatang ito ay, dahil nilupig ni Jesu Kristo ang kasalanan at kamatayan, ang bawat mananampalataya ay nagtataglay ng tiyak na pag-asa ng isang walang hanggang tahanan kasama ang Diyos, na sinigurado ng natapos na gawain ni Kristo at ginagarantiyahan ng kanyang pangakong babalik. Kasaysayan at biblical na kaligiran. Ang Juan 14 na ay bahagi ng pamamaalam na katuruan ni Jesus bago siya arestuhin. Iniwan ng mga alagad ang lahat upang sumunod sa kanya. Ngayon ay narinig nila na si Jesus ay aalis na agad. Itatatwa siya ni Pedro. Nagsimula na ang pagkakanulo. Ang krus ay ilang oras na lamang ang layo. Ang kanilang mga puso ay nabagabag. Kaya't sinimula ni Jesus ang kabanatang ito sa pagsasabing, "Huwag magulumihanan ang inyong puso, kayo'y sumasampalataya sa Diyos, ay magsampalataya rin kayo sa akin." Juan Kapitulo 14 versikulo 1, KJV. Inaliw niya sila sa pamamagitan ng pangako ng langit. Maraming iskolar ng Biblia ang nagsasaad din na ang mga salita ni Jesus ay sumasalamin sa imahen ng kaugalian sa kasal ng mga Hudyo noong unang panahon. Matapos ang pagpapalitan ng pangako ng kasal, ang lalaking ikakasal ay babalik sa bahay ng kanyang ama upang maghanda ng tirahan. Kapag ang lahat ay handa na, siya ay babalik upang kunin ang kanyang ikakasal at dalhin siya sa tahanan ng pamilya. Ang magandang larawang ito ay naglalarawan ng ugnayan ni Kristo at ng kanyang tinubos na bayan. Bagaman ang eksaktong panahon ng kanyang pagbabalik ay nananatiling alam lamang ng Ama, binibigyang diin ng larawang ito ang mapagmahal na paghahanda ni Kristo at ang kanyang personal na pangakong babalik para sa kanyang mga hinirang. Si Kristo ay naghanda ng walang hanggang tahanan para sa kanyang bayan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dako. Itinuon agad ni Jesus ang atensyon ng kanyang mga alagad mula sa mga kalungkutan sa lupa patungo sa katiyakan ng kalangitan. Pansinin ang personal na pananalita. Bahay ng aking Ama, isang dako para sa inyo. Ang langit ay hindi isang walang kaluluwang lugar. Ito ay bahay ng Ama. Ito ay tahanan.
Hindi lamang ipinangako ni Kristo na umiiral ang langit. Ipinangako niya na siya ay personal na naghahanda ng dako para sa mga kabilang sa kanya. Pag-aaral sa salitang Griego, mon, tirahan. Ang salitang Griego na isinalin na, mga mansyon, ay mon. Ang literal na kahulugan nito ay, tirahan, permanenteng paninirahan, walang hanggang tahanan. Ang diin nito ay hindi pangunahin sa karangyan kundi sa pagiging permanente. Ipinangako ni Jesus na ang mga mananampalataya ay may walang hanggang paninirahan kasama ang Diyos na hindi kailanman kukupas, masisira, o maaalis sa kanila. Ito ay ganap na umaayon sa Pahayag Kapitulo 21 versikulo 3. Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa piling ng mga tao, at siya'y mananahan sa kanila. Ang pinakadakilang kagalakan ng mananampalataya ay hindi ang ganda ng langit mismo kundi ang presensya ng Diyos. Ang paghahanda ni Kristo ay higit pa sa pagtatayo ng mga tirahan sa kalangitan. Inihanda niya ang daan sa pamamagitan ng kanyang ganap na pagsunod, kanyang naghahandog na kamatayan sa krus, kanyang mapagtagumpay na muling pagkabuhay, kanyang pag-akyat sa langit, kanyang patuloy na pamamagitan bilang ating dakilang punong saserdote. Dahil sa natapos na gawain ni Kristo, ang mga makasalanan ay tinatanggap sa presensya ng Ama. Ipinapahayag ng mga Hebreo Kapitulo 10 versikulo 19 hanggang 22 na ang mga mananampalataya ngayon ay may kalayaan na pumasok sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang paghahanda sa langit ay naisakatuparan sa pamamagitan ng gawaing pantubos ni Kristo. Mga koneksyon sa lumang tipan. Sa buong lumang tipan, ang hangarin ng Diyos ay palaging manahan sa gitna ng kanyang bayan. Nakipaglakbay ang Diyos kina Adan at Eva sa Eden. Nanahan ang Diyos sa gitna ng Israel sa tabernakulo. Pinuno ng kanyang kaluwalhatian ang templo ni Solomon. Inasahan ng mga propeta ang walang hanggang kaharian ng Diyos. Lahat ng ito ay nagkakaroon ng katuparan kay Kristo, na nagdadala sa mga tinubos na makasalanan sa walang hanggang presensya ng Ama. Isipin ang isang mapagmahal na Ama na naghahanda ng permanenteng tahanan para sa kanyang mga anak na nahiwalay sa kanya sa loob ng maraming taon. Bawat silid ay inihanda ng may pagmamahal dahil kinasasabakan niya ang araw na makauwi na sila sa wakas. Nagsasalita si Jesus ng may higit na kadakilaan at pagmamahal. Siya ay naghahanda ng walang hanggang tahanan kung saan ang kalungkutan, paghihiwalay, at kamatayan ay hindi na muling papasok pa. Para sa mga individual na mananampalataya, huwag maging labis na nakadikit sa mga bagay na panandalian lamang. Alalahanin na ang iyong tunay na pagkamamamayan ay nasa langit. Isabuhay ang bawat araw ng nakatanaw sa walang hanggan. Para sa mga pamilya, aliwin ang isa't isa sa pamamagitan ng pag-asa ng langit. Ituro sa inyong mga anak na ang ating pinakadakilang tahanan ay wala sa lupa kundi sa bahay ng Ama. Para sa mga kabataan, itayo ang inyong kinabukasan ng may mga walang hanggang prioridad. Ang tagumpay sa buhay na ito ay panandalian lamang, ngunit ang inyong ugnayan kay Kristo ay walang hanggan. Para sa mga pinuno ng iglesia, aliwin ang bayan ng Diyos gamit ang mga pangako ng kasulatan. Ipangaral ang langit hindi bilang isang haka-haka kundi bilang tiyak na pag-asang siniguro ni Jesu Kristo. Dahil naghanda si Jesu Kristo ng walang hanggang tahanan para sa kanyang bayan, ang mga mananampalataya ay makahaharap sa mga kawalan ng katiyakan ng buhay ng may kumpiyansa, kapayapaan, at dinatitinag na pag-asa. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita ni Jesus. Ang bahay ng Ama, ang pangako ni Kristo tungkol sa langit at ang mapalad na pag-asa ng MANANAMPALATAYA. Ikalawang bahagi. Punto 2, ang tiyak na pagbabalik ni Kristo at ang mapalad na pag-asa ng bawat mananampalataya. Juan Kapitulo 14 versikulo 2 hanggang 3, KJV. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo. Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dako. At kung ako'y paroroon at ipaghanda ko kayo ng dako, ako'y muling paririto, at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naruroon, ay kayo'y dumurin. Iglesia, sa unang bahagi ay natuklasan natin na si Jesus ay naghanda ng walang hanggang tahanan para sa lahat ng kabilang sa kanya. Ang langit ay hindi pangarap ng tao o imahinasyon lamang sa relihiyon. Ito ang bahay ng Ama, na sinigurado sa pamamagitan ng natapos na gawain ni Kristo.
Ngunit nagbigay ang ating Panginoon ng higit na dakilang pangako. Hindi lamang siya naghanda ng dako at iniwan ang kanyang bayan upang humanap ng sariling daan. Ipinangako niya, "Ako'y muling paririto, at tatanggapin ko kayo sa aking sarili." Ang mga salitang ito ay kabilang sa pinakadakilang pangako sa buong kasulatan. Ito ang pundasyon ng mapalad na pag-asa ng mananampalataya at ang katiyakan na ang kasaysayan ay patungo sa maluwalhating pagbabalik ni Jesu Kristo. 2. Ang tiyak na pagbabalik ni Kristo at ang mapalad na pag-asa ng bawat mananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus, "Maaari akong bumalik." Hindi rin niya sinabi, "Umaasa akong makababalik." Nagpahayag siya ng may banal na katiyakan. "Ako'y muling paririto." Ang pangako ay nakasalig sa awtoridad ng anak ng Diyos mismo. Kung paanong tapat na tinupad ni Kristo ang bawat hulat tungkol sa kanyang unang pagparito, gayon din ay maaaring maging tiyak ang mga mananampalataya na tutuparan niya ang bawat pangako tungkol sa kanyang ikalawang pagparito. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi simbolikong haka-haka. Ito ay isang literal, personal, nakikita, at maluwalhating pangyayari na paulit-ulit na pinatotohanan sa buong bagong tipan. Pag-aaral sa salitang Greyego, Paralambano, paralambano, tanggapin, o dalhin sa sarili. Sabi ni Jesus, "At tatanggapin ko kayo sa aking sarili." Ang salitang Griego na isinalin na, tanggapin, ay paralambano, paralambano. Ang kahulugan nito ay, isama sa sarili, tanggapin ng personal, ay welcome sa presensya ng isa. Ang angkinan ang isa ng may paglalapit at pagkalinga. Binibigyang diin ng salita ang isang malalim at personal na kilos. Si Jesus mismo ang tatanggap sa kanyang bayan. Ito ay hindi lamang pagpasok sa isang lugar. Ito ay pagpasok sa walang hanggang presensya ng tagapagligtas. Ang pinakadakilang pag-asa ng Kristiyano ay hindi lamang ang langit, kundi ang makapiling si Kristo magpakailanman. Upang kung saan ako naroroon, ay kayo'y dumoo rin. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng puso ng katubusan. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan para sa pakikipag-isa sa Kanya. Hiniwalay ng kasalanan ang tao mula sa presensya ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang krus at muling pagkabuhay, ibinabalik ni Kristo ang pakikipag-isang ito. Ang layunin ng kaligtasan ay hindi lamang kapatawaran. Ito ay pakikipag-isa sa Diyos. Inihayag ni Apostol Pablo ang ganitong pananabik, na humiwalay, at sumama kay Kristo, na siyang lalong mabuti. Filipos Kapitulo 1 versikulo 23, KJV. Gayun din, nagtatapos ang aklat ng pahayag sa walang hanggang pangako ng Diyos. Makikita nila ang kanyang mukha. Pahayag Kapitulo 22 versikulo 4, KJV. Walang makahihigit sa pribilehiyong iyan. Ang doktrina ng pagbabalik ni Kristo. Ang pagbabalik ni Kristo ay isa sa mga sentrong doktrina ng Kristyanismo. Paulit-ulit na ipinapahayag ng bagong tipan ang maluwalhating katotohanan ito. Ipinahayag ng mga anghel sa pag-akyat ni Kristo sa langit. Ang Jesus ding ito, ay paririto sa gayong paraan gaya ng inyong nakita na siya'y naparoon sa langit. Gawa Kapitulo 1 versikulo 11, KJV. Inaliw ni Pablo ang mga nagdadalamhating mananampalataya sa pagsulat, sapagkat ang Panginoon din ay bababa mula sa langit na may isang sigaw. Unang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 16, KJV. Ang kabanata ng muling pagkabuhay ay nagtatapos sa pangako na ang mga mananampalataya ay babaguhin sa tagumpay laban sa kamatayan, Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 51 hanggang 57. Inilarawan ni Tito ang pag-asang ito bilang, sa paghihintay ng mapalad na pag-asa at sa pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Tito Kapitulo 2 versikulo 13, KJV. Ang pare-parehong patuto ng kasulatan ay malinaw, si Jesu Kristo ay babalik. Ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Dahil si Kristo ay bumangon mula sa mga patay, ang mga mananampalataya ay nagtataglay ng tiyak na pag-asa lagpas sa libingan. Ipinaliwanag ni Pablo sa Unang Korinto Kapitulo 15 na si Kristo ang unang bunga ng mga nanggatutulog. Ang kanyang muling pagkabuhay ay garantiya ng atin. Ang kamatayan ay hindi katapusan. Ang libingan ay hindi ang huling patutunguhan ng mananampalataya. Kapag bumalik si Kristo, ang mga patay kay Kristo ay muling mabubuhay. Ang mga buhay na mananampalataya ay babaguhin. Ang may kamatayan ay magsusuot ng kawalang kamatayan.
Ang kamatayan ay lalamunan ng tagumpay. Ang ating kumpiyansa ay lubos na nakasalig sa tagumpay ni Kristo sa libingan. Ang mapalad na pag-asa ay nagbabago sa pamumuhay araw-araw. Ang pag-aabang sa pagbabalik ni Kristo ay hindi nilalayong magdulot ng takot kundi ng tapat na pamumuhay. Ang mga mananampalatayang sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo ay nagsisikap mamuhay ng karapat-dapat sa Kanya. Isinulat ni Juan. At ang sinumang may pag-asang ito sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya ng siya ay malinis. Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 3, KJV. Ang pag-asa ay nagbubunga ng kabanalan. Ang pag-aabang ay nagbubunga ng katapatan. Ang pag-ibig kay Kristo ay nagbubunga ng masayang pagsunod. Ang pagkaalam na ang ating Panginoon ay maaaring bumalik anumang oras ay nag-uudyok sa atin na manatiling mapagmatsyag, manalangin, at maging tapat. Ang katiyakan ng mga pangako ng Diyos. Ikan-awit ni Jesus ang nabagabag na puso ng mga alagad sa kanyang sariling mapagkakatiwalaang salita. Sinabi niya, kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo. Ang ating kumpiyansa ay nakasalalay hindi sa haka-haka ng tao kundi sa karakter ni Kristo. Hindi siya makapagsisinungaling. Hindi siya mabibigo. Bawat pangakong binitiwan niya ay matutupad. Ang krus ay nagpatunay ng kanyang pag-ibig. Ang bakanteng libingan ay nagpatunay ng kanyang tagumpay. Ang kanyang ipinangakong pagbabalik ay magpapakita ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Ang tapat na lalaking ikakasal. Sa mga kasal ng mga Hudyo noong unang panahon, matapos ang tipan, ang lalaking ikakasal ay babalik sa bahay ng kanyang ama upang maghanda ng dako para sa kanyang ikakasal. Kapag ang lahat ay handa na, siya ay babalik ng may dakilang pagdiriwang upang dalhin siya sa kanyang tahanan. Ang babaeng ikakasal ay namumuhay ng may masayang pag-aabang dahil nagtiwala siya sa kanyang pangako. Gayun din, si Kristo, ang ating makalangit na lalaking ikakasal, ay umalis upang maghanda ng dako para sa kanyang tinubos na bayan. Isang araw ay babalik siya ng eksakto tulad ng kanyang ipinangako. Ang iglesia ay naghihintay hindi ng may takot kundi ng may masayang pag-aabang. Ang PAGUUWI ng sundalo. Isipin ang isang sundalong naglilingkod sa malayo sa kanyang tahanan. Itinatangi ng kanyang pamilya ang bawat pangako na siya ay babalik. Ang katiyakan ng muling pagkikita ay nagbibigay sa kanila ng lakas sa panahon ng mahabang pagkakahiwalay. Gayun din, ang mga mananampalataya ay nagtitiis sa mga kasalukuyang pagsubok dahil alam nating si Kristo ay babalik. Ang ating pagkakahiwalay ay panandalian lamang. Ang ating muling pagkikita ay tiyak. Para sa mga individual na mananampalataya, isabuhay ang bawat araw ng nakatanaw sa walang hanggan. Hayaang hubugin ng pag-asa sa pagbabalik ni Kristo ang iyong mga prioridad, desisyon, at pag-uugali. Manatiling tapat sa panalangin, pag-aaral ng Biblia, at pagsunod habang hinihintay ang iyong tagapagligtas. Para sa mga pamilya, aliwin ang isa't isa gamit ang mga pangako ng pagbabalik ni Kristo. Ituro sa inyong mga anak na ang ating pinakadakilang pag-asa ay hindi matatagpuan sa tagumpay sa lupa kundi sa pagsama kay Jesus magpakailanman. Magtayo ng tahanang sabik na nag-aabang sa kanyang pagparito. Para sa mga kabataan, gugulin ang iyong buhay sa kung ano ang mananatili magpakailanman. Huwag maging labis na abala sa mga panandaliang aliw. Sundan si Kristo ng buong puso, dahil alam mong ang iyong kinabukasan ay ligtas sa Kanya. Para sa mga pinuno ng iglesia, ipangaral ang buong payo ng Diyos, kabilang ang mapalad na pag-asa ng pagbabalik ni Kristo. Aliwin ang mga nagdadalamhating mananampalataya sa pamamagitan ng pangako ng muling pagkabuhay. Ihanda ang iglesia na mamuhay ng tapat hanggang sa magpakita ang punong pastol. Iglesia, ang ating mundo ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ang mga bansa ay bumabangon at bumabagsak. Ang ekonomiya ay nagbabago. Ang kalusugan ay humihina. Ang buhay ay mabilis na lumilipas. Ngunit isang pangako ang nananatiling ganap na tiyak. Si Jesu Kristo ay paririto muli. Ang mismong tagapagligtas na lumakad sa mga daan ng Galilea. Ang mismong tagapagligtas na nagdala ng krus. Ang mismong tagapagligtas na bumangon ng mapagtagumpay mula sa libingan. Ay babalik ng may kaluwalhatian. Itaas ninyo ang inyong mga ulo. Pagtibayin ang inyong mga puso. Manatiling tapat. Ang hari ay paririto. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita ni Kristo.
Ang bahay ng Ama, ang pangako ni Kristo tungkol sa langit at ang mapalad na pag-asa ng MANANAMPALATAYA. Ikatlong bahagi. Punto 3, pamumuhay ng may walang hanggang pag-asa hanggang sa makita natin si Kristo ng mukhaan sa mukha. Juan Kapitulo 14 versikulo 2 hanggang 3. At kung ako'y paroroon at ipaghanda ko kayo ng dako, ako'y muling paririto, at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naruroon, ay kayo'y dumurin. Iglesia, nakita na natin na si Kristo ay naghanda ng walang hanggang tahanan para sa kanyang bayan, at nagbunyi tayo sa kanyang tiyak na pangakong babalik. Ngunit hanggang sa dumating ang maluwalhating araw na iyon, ang buhay Kristiyano ay hindi isang panahon ng walang kabagang paghihintay. Ito ay buhay ng tapat na pag-aabang. Ang katiyakan ng langit ay dapat makapagbago sa paraan ng ating pamumuhay sa lupa. Ang mga nakakaalam kung saan sila patungo ay dapat mamuhay ng naiiba sa mga walang-walang hanggang pag-asa. Hindi lamang nangako si Jesus ng hinaharap na tahanan, binigyan niya tayo ng kasalukuyang layunin habang hinihintay natin ang kanyang maluwalhating pagpapakita. 3. Pamumuhay ng may walang hanggang pag-asa hanggang sa makita natin si Kristo ng mukhaan sa mukha. Ang buhay Kristiyano ay namumuhay sa pagitan ng dalawang maluwalhating pangyayari. Ang unang pagparito ni Kristo, nang isakatuparan niya ang ating katubusan. Ang ikalawang pagparito ni Kristo, nang kanyang kukumpletuhin ang ating katubusan. Sa panahong ito, ang mga mananampalataya ay tinatawag na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, pinapalakas ng banal na espiritu, at sabik na naghihintay sa araw na ang pananampalataya ay magiging paningin. Ang pangakong, upang kung saan ako naroroon, ay kayo'y dumurin, ay nagbibigay lakas sa bawat pagsubok, kaaliwan sa bawat kalungkutan, at katapangan sa bawat kilos ng tapat na pagsunod. Ang katiyakan ng langit ay NAGBUBUNGA ng pagtitiis. Paulit-ulit na itinuturo ng bagong tipan na ang pag-asa sa walang hanggang kaluwalhatian ay nagpapalakas sa mga mananampalataya na magtiis sa pagdurusa. Isinulat ni Apostol Pablo, sapagkat inaari ko na ang mga pagdurusa ng panahong ito ay hindi karapat-dapat na may kumpara sa kaluwalhe siyang ihahayag sa atin. Roma Kapitulo 8 versikulo 18, KJV. Ang kasalukuyang pagdurusa ay totoo. Ang pag-uusig ay masakit. Ang mga pagsubok ay madalas tila napakabigat. Gayunpaman, kumpara sa walang hanggang kaluwalhatian, ang mga ito ay panandalian lamang. Hindi itinatanggi ng mananampalataya ang hirap. Sa halip, tinitingnan niya ang hirap sa pananaw ng walang hanggan. Ang pangako ng pagbabalik ni Kristo ay nagbibigay kakayahan sa bayan ng Diyos na magpatuloy ng tapat kapag nagiging mahirap ang mga pangyayari. Ang katiyakan ng langit ay NAGBUBUNGA ng KABANALAN. Ang pag-asa sa hinaharap ay dapat laging nakakaimpluwensya sa kasalukuyang pag-uugali. Ipinapahayag ni Apostol Juan. At ang sinumang may pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya ng siya ay malinis. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 3, KJV. Ang pag-aabang na makita si Kristo ng mukhaan sa mukha ay nag-uudyok sa mga mananampalataya na hangarin ang kabanalan. Hindi tayo naghahangad ng kabanalan upang makamit ang kaligtasan. Naghahangad tayo ng kabanalan dahil kabilang na tayo kay Kristo at nagnanais tayong magbigay-pugay sa Kanya. Hinihimok din ni Pedro ang mga mananampalataya. Kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 16, KJV. Ang pamumuhay ng nakatanaw sa walang hanggan ay nagbabago sa ang ating mga prioridad, ang ating mga pakikipag-usap, ang ating mga ugnayan, ang ating pangangasiwa, ang ating pagsamba. Ang makalangit na pag-asa ay nagbubunga ng banal na buhay. Ang katiyakan ng langit ay NAGBUBUNGA ng masayang paglilingkod. Ipinangako ni Jesus ang walang hanggang gantimpala para sa mga tapat na lingkod. Bawat kilos ng pagsunod na ginawa para sa kanyang kaluwalhatian ay may walang hanggang kabuluhan. Hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya. Kaya't mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matibay, di natitinag, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na ang inyong gawa ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 58, KJV. Dahil babalik si Kristo, patuloy tayong naglilingkod, patuloy tayong nagbibigay, patuloy tayong nananalangin, patuloy tayong nangangaral, patuloy tayong nagtuturo sa iba, patuloy tayong nagmamahal sa kapwa,
Walang anumang ginawa para kay Kristo ang nasasayang kailanman. Ang katiyakan ng langit ay nagbubunga ng kumpiyansa. Ang takot ay madalas mangibabaw sa mga taong ang pag-asa ay nakasalalay lamang sa mundong ito. Ngunit ang mga mananampalataya ay nagtataglay ng nananatiling kumpiyansa dahil siniguro na ni Kristo ang kanilang kinabukasan. Matagumpay na ipinahayag ni Pablo, na mawala sa katawan, at dam ako sa piling ng Panginoon. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 8, KJV. Ang kamatayan ay hindi kabiguan para sa Kristiyano. Ito ay pagpasok sa presensya ni Kristo. Kapag bumalik si Kristo, bawat pangako ay aabot sa ganap na katuparan. Bawat luha ay pupunasan. Bawat kalungkutan ay magwawakas. Bawat panalangin ay makakatagpo ng ganap na sagot. Bawat mananampalataya ay sasamba sa harapan ng trono ng Diyos magpakailanman. Ang kaluwalhatian ng pagkita kay Kristo ng mukhaan sa mukha. Ang pinakadakilang pagpapala ng langit ay hindi ang mga lansangang ginto. Hindi rin ito ang mga pintong perlas. Hindi rin kahit ang kawalan ng sakit. Ang pinakadakilang kagalakan ng langit ay si Kristo mismo. Isinulat ni Juan, siya'y ating magiging katulad, sapagkat siya'y ating makikita kung paano siya. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 2, KJV. Ipinapahayag ng pahayag. Makikita nila ang kanyang mukha. Pahayag Kapitulo 22 versikulo 4, KJV. Sa buong kasaysayan, ang mga mananampalataya ay nanabik sa maluwalhating sandaling ito. Ang pananampalataya ay magiging paningin. Ang pag-asa ay magiging katotohanan. Ang mga tinubos ay sasamba sa kordero magpakailanman. Ang ganap na katuparan ng katubusan. Itinuturo ng Juan Kapitulo 14 versikulo 2 hanggang 3 lagpas sa pansariling kaliwan patungo sa walang hanggang panukalang pantubos ng Diyos. Kay Kristo, ang pagpapawalang sala ay naisakatuparan na. Ang pagpapabanal ay patuloy na nagaganap. Ang pagluluwalhati ay tiyak. Ang bahay ng Ama ang huling katuparan ng mga pangako ng tipan ng Diyos. Ang pagkakahiwalay na dulot ng kasalanan ay aalisin magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay mananahan sa piling niya sa ganap na pakikipag-isa sa buong walang hanggan. Tinutupad nito ang dakilang biblical na tema na nagsimula sa Eden at nagtatapos sa Bagong Jerusalem, ang Diyos na nananahan sa kanyang tinubos na bayan magpakailanman. Ang paglalakbay ng manlalakbay. Ang isang manlalakbay na tumatawid sa mahirap na ilang ay hindi ipagkakamali ang daan para sa kanyang tahanan. Tinitiis niya ang hirap dahil alam niyang isang masayang patutunguhan ang naghihintay sa kanya. Gayun din, ang mga mananampalataya ay mga manlalakbay sa lupa. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Bawat hakbang ay naglalapit sa atin sa ating walang hanggang tahanan. Sa makatuwid, lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa paningin. Ang batang naghihintay sa Ama. Isipin ang isang bata na nakatayo sa bintana, sabik na nagbabantay sa pagbabalik ng kanyang minamahal na ama matapos ang mahabang paglalakbay. Bawat oras na lumilipas ay nagpapataas ng masayang pag-aabang. Ang bata ay hindi natatakot dahil ang pangako ng Ama ay mapagkakatiwalaan. Gayun din, naghihintay ang iglesia kay Kristo. Hindi nang may takot, hindi nang may kawalan ng katiyakan, kundi nang may masayang kumpiyansa. Ang tagapagligtas na nangakong babalik ay tiyak na darating. Para sa mga individual na mananampalataya, isabuhay ang bawat araw nang nakatanaw ang iyong mga mata sa walang hanggan. Huwag hayaang matakpan ng mga panandaliang pagkabigo ang walang hanggang kagalakan. Gugulin ang oras araw-araw sa panalangin, kasulatan, at pagsamba habang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo. Para sa mga pamilya, itayo ang inyong tahanan sa ibabaw ng mga walang hanggang pagpapahalaga. Aliwin ang isa't isa gamit ang mga pangako ng langit. Manalangin ng sama-sama, maglingkod ng sama-sama, maghanda ng sama-sama para sa walang hanggan. Para sa mga kabataan, piliin si Kristo higit sa mga panandaliang aliw. Ipagkatiwala ang iyong mga talento sa kaharian ng Diyos. Alalahanin na ang pinakadakilang tagumpay ay ang marinig si Jesus na nagsasabing, mabuti, mabuti at tapat na alipin. Para sa mga pinuno ng iglesia, ipangaral si Kristo ng tapat. Aliwin ang mga pusong nagdadalamati gamit ang pag-asa ng langit. Ihanda ang mga mananampalataya para sa banal na pamumuhay at masayang paglilingkod hanggang sa magpakita ang punong pastol. Pangunahan ang iglesia ng may pananaw na nakatanaw sa walang hanggan. Iglesia, ang mundong ito ay hindi ang ating huling tahanan. Bawat sementeryo ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay maikli.
Bawat pagsubok ay nagpapaalala sa atin na ang sanglilikhang ito ay umuungol pa rin sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Ngunit ay tingin ang inyong mga mata. Lagpas sa bawat kalungkutan ay nakatayo ang bahay ng Ama. Lagpas sa bawat luha ay nakatayo ang trono ng Diyos. Lagpas sa bawat libingan ay nakatayo ang bakanteng libingan. At lagpas sa bawat pangako ay nakatayo ang nabuhay na mag-uling Panginoong Hesus Kristo na nagsasabing, "Ako'y muling paririto." Panghawakan ng mahigpit ang pangakong iyan. Mamuhay para sa araw na iyon. Maglingkod hanggang sa siya'y dumating. Sapagkat di magtatagal ang pananampalataya ay magiging paningin, at tayo ay mananahang kasama niya magpakailanman. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa Juan Kapitulo 14 versikulo 2 hanggang 3, alalahanin natin itong tatlong walang hanggang katotohanan. Si Jesus ay naghanda ng walang hanggang tahanan para sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, at patuloy na pamamagitan, siniguro ni Kristo ang walang hanggang paninirahan para sa bawat mananampalataya. Ang ating tunay na tahanan ay nasa bahay ng Ama. 2. Tiyak na babalik si Kristo para sa kanyang bayan. Ang pangako ng pagbabalik ni Kristo ay ginagarantiyahan ng kanyang sariling tapat na salita. Siya ay personal na tatanggap sa kanyang tinubos na bayan sa kanyang maluwalhating presensya. Ito ang mapalad na pag-asa ng mananampalataya. 3. Ang walang hanggang pag-asa ay nagbubunga ng tapat na pamumuhay. Ang katiyakan ng langit ay nagbibigay inspirasyon sa pagtitiis sa pagdurusa, kabanalan sa pag-uugali, masayang paglilingkod sa ministeryo, at dinatitinag na kumpiyansa sa bawat panahon ng buhay. Ang mga sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo ay namumuhay ng may walang hanggang layunin. Panatilihing nakatuon ang iyong puso kay Kristo sa halip na sa mga panandaliang atraksyon ng mundong ito. Isabuhay ang bawat araw ng handa para sa kanyang pagbabalik. Magtiis ng tapat sa gitna ng pagdurusa, sa pagkaalam na ang walang hanggang kaluwalhatian ay naghihintay. Hangarin ang kabanalan dahil kabilang ka kay Kristo. Aliwin ang mga mananampalatayang nasisiraan ng loob gamit ang mga pangako ng kasulatan. Ipangaral ang ebanghelyo habang may panahon pa. Nasabik sa araw na ikaw ay tatayo sa harapan ng iyong tagapagligtas ng mukhaan sa mukha. Marahil ngayon ay nababagabag ang iyong puso. Dala mo ang pagkakasala mula sa kasalanan. Takot ka sa kamatayan. Nagtataka ka kung ano ang nasa kabila ng buhay na ito. Si Jesu Kristo lamang ang kasagutan. Bumaba siya mula sa langit upang iligtas ang mga makasalanan. Namuhay siya ng ganap na buhay na hindi natin kayang isabuhay. Namatay siya sa krus, pinapasan ang hatol na nararapat sa ating mga kasalanan. Siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw, nilupig ang kasalanan, si Satanas, at kamatayan. Ngayon ay inaanyayahan kanyang magsisi sa iyong mga kasalanan at ilagay ang iyong pagtitiwala sa kanya lamang. Siya ang tanging daan patungo sa Ama, Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran, walang hanggang buhay, at ang tiyak na pag-asa ng langit. Huwag nang mag-atubili. Lumapit kay Kristo ngayon. Kung ang banal na espiritu ay nagsasalita sa iyong puso, tumugon ka sa kanya ngayon. Kung hindi mo pa kailanman pinagkakatiwalaan si Jesu Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, lumapit ka sa kanya ng may pagsisisi at pananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya na nanlalamig na ng espiritual, hilingin sa Panginoon na panumbalikan ang iyong pag-ibig at ibalik ang iyong pananaw sa walang hanggan. Kung ang takot, dalamhati, o kawalan ng katiyakan ay nagpanghina sa iyo, tumanggap ng sariwang kaliwan mula sa pangako ni Kristo, ako'y muling paririto. Kung tinatawag ka ng Diyos sa ministeryo, misyon, pangangaral ng ebanghelyo, pagtuturo sa iba, o mas malalim na paglilingkod, isuko ang iyong sarili ng ganap sa kanyang kalooban. Isabuhay ang bawat araw ng handang makaharap ang iyong hari. Ang bahay ng Ama ay naghihintay sa lahat ng kabilang kay Kristo. Panalangin. Ama sa langit, pinasasalamatan ka namin sa nakaaaliw na pangako ng aming Panginoong Jesu Kristo na sa iyong bahay ay maraming tahanan at siya ay paroroon upang ipaghanda ng dako ang lahat ng nagtitiwala sa kanya. Salamat na ang aming pag-asa ay ligtas, hindi dahil sa aming sariling katwiran, kundi dahil sa natapos na gawain ni Kristo sa krus at ang kanyang mapagtagumpay na muling pagkabuhay. Pagtibayin mo ang aming mga puso upang magtiis sa bawat pagsubok, hangarin ang kabanalan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, at maglingkod sa iyo ng may kagalakan hanggang sa araw na bumalik ang aming tagapagligtas.
Panatilihing nakatuon ang aming mga mata sa walang hanggan at tulungan kaming mamuhay bilang mga tapat na manlalakbay, na nananabik sa araw na makikita namin si Jesus ng mukhaan sa mukha. Ipagkaloob mo sa amin ang katapangan na ipahayag ang Ebanghelyo, malasakit para sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, at matibay na pananampalataya habang hinihintay namin ang kanyang maluwalhating pagpapakita. Naway magbigay pugay ang aming buhay sa iyo, at matagpuan kaming tapat kapag bumalik na ang aming Panginoon. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa mahalagang at mapagtagumpay na pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ang pangako ng Juan Kapitulo 14 versikulo 2 hanggang 3 ay nagbibigay katiyakan sa bawat mananampalataya na si Jesu Kristo ay naghanda ng walang hanggang tahanan, personal na babalik para sa kanyang bayan, at dadalhin sila sa walang hanggang pakikipag-isa sa kanyang sarili. Sa makatuwid, magtiis tayo ng may pag-asa, hangarin ang kabanalan ng may kagalakan, maglingkod ng tapat ng may pag-ibig, at ipangaral ang ebanghelyo ng buong tapang hanggang sa araw na makita natin ang ating tagapagligtas ng mukhaan sa mukha sa bahay ng Ama magpakailanman. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.